I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone,
when the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped in singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. I feel the touch of hands so kind and tender. They're leading me in paths that I must trod. I'll have no fear, 'cause Jesus walks beside me. For I'm sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they don't worry
me, and naught of earth shall harm me. For I'm sheltered in the arms of God. Soon I shall hear the call from heaven's portals. Come home, my child, is the last mile you have trod. I'll fall asleep and wake up in God's new heaven, forever sheltered in the arms of God. So let the storms rage high, the dark clouds rise, they don't worry me, for I'm sheltered safe within the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. He walks with me, and naught of earth shall harm me, for I'm sheltered in the arms of God. Yes, I'm sheltered in the arms of God. Salamat sa Amen. Good morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po umaga sa mga nakikinig sa umaga ito at sa mga maagang nagising. And magandang umaga po sa ating pong lahat. Ako po'y naniniwala na another day is another blessing from God. Salamat sa Panginoon dahil tayo po muli ay ginising ng Panginoon. Ayan. At sisimulan natin ang ating araw na meron pong salita ng Diyos. Good morning po, Sir Ariel. Magandang umaga. Kay Ma'am Apple rin po. Kay Ma'am Rolyn Sanet. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Kay Ma'am Annie. Ayan, Ma'am Annie, kamusta ma'am? Good morning po. And Sir Jonas, magandang umaga rin po, Sir Jonas. Siyempre sa ating pastor, good morning po. And sa ating full-time staff, magandang umaga sa inyo pong lahat. And Ma'am Heidi, good morning ma'am. Ma'am Gina, good morning po Ma'am Gina. Kay Sir Asherto, good morning po. Kay Ma'am Joyce, good morning po sa inyo ma'am. Sir Digno, good morning po. Sir Gilbert Hofer, good morning po sa inyo sir. Brother Philip, yan, magandang umaga sa iyo. Ma'am Myra, Sister Bea, and sino yun sa baba? Ay, wala na. Okay. So, good morning po sa inyo pong lahat. And mga parents, maganda po ay makapakinig yung mga high schoolers, mga young people po natin.
Ayan, maganda makapag join po sila ayan, sa ating live. And tayo po ay nasa month na ng April. Ayan, 4th month ng ating 2025. And another topic naman po na ating pag-uusapan about commitment. Ayan, okay? So, mga kapatid, ang topic po natin this month is all about commit to obey God's Word. Ayan, commit to obey God's Word. Ayan, last time, ang ating pong pinag-usapan ay all about committing in church attendance. And this time, pag-uusapan po natin is committing to obey God's Word. All about obedience sa salita po ng Diyos. Okay? So, when we say obey, mga kapatid, when we say obey, it means to comply with the commands. To comply with the commands, orders, or instructions of a superior. Or with the requirements of law. It's either moral, political, or municipal. Pero ang ating po pinag-usapan is obedience to God's Word. Ibig sabihin po nito ay pagsunod sa mga utos. Pagsunod sa mga utos, tagubilin ng isang superior o sa mga kinakailangan na batas. Ayan. To do that which is commanded or required. Okay? Ito po ay paggawa ng ipinag-uutos o hinihiling na nararapat gawin or to forbear doing that which is prohibited. Ayan. Kinakailangan gagawin yung inuutos, yung dapat gawin natin, kinakailangan gawin, at iwasan ang paggawa ng ipinagbabawal. Ayan. Iyan po ang ibig sabihin ng pagsunod, mga kapatid. Gagawin natin yung nararapat na gawin, yung inuutos sa atin, at syempre, hindi mo gagawin yung hindi pinapagawa sa'yo. That's when we say obedience. Okay? Gagawin mo yung nararapat at hindi mo gagawin yung ipinagbabawal. Because hindi po pwede pagsabayin yan. Okay? Ganun po sa salita po ng Diyos. Ayan. Ganyan po sa salita ng Diyos. When obeying God's Word, we cannot at the same time na sumusunod, sasabihin natin, sumusunod ka sa salita ng Diyos, pero may sinusunod ka pa rin sa sanlibutan. That cannot go together, mga kapatid. Kaya nga, when we say obedience is to submit to the direction or control of something or someone. Kaya nga, yan po ang pag sinabi nating to obey. Yan, sumunod. Pag sinabi natin sumunod, ay kinakailangan gagawin po natin yung inuutos sa atin, yung nararapat, at hindi mo gagawin yung ipinagbabawal. Okay? Hindi po natin gagawin yung ipinagbabawal. Nagpapasakop ka sa authority ng isang persona. Yan, nagpapasakop tayo sa mataas sa atin. And mga kapatid, naniniwala po tayo na wala nang ibang pinakamataas sa atin kundi ang Panginoon. Walang iba kundi ang Diyos. Okay? So commit to obey God's Word. And first of all, mga kapatid, gusto ko pong ibigay yung point number 1. Why do we have to commit to obey God's Word? Why do we have to obey God's Word? Because number 1, it is the Word of God. Ito po ay salita ng Diyos. Mga kapatid, we believe that the Bible does not only contain the Word of God, na nilalaman lamang yung salita ng Diyos, but it is the very Word of God. Ito po ay salita ng Diyos mismo. Hindi natin pwedeng sabihin na the Bible ay nandito yung salita ng Diyos. No. The Bible is the very Word of God. Ito po ay salita ng Diyos mismo. It is divinely inspired. We believe that the Word of God, that the King James Bible is divinely inspired. It is preserved by our God. It is free from error or impurities. Naniniwala po tayo, mga kapatid, that the Bible ay wala itong mali. Wala po itong mali, mga kapatid. God inspired the very words. Okay? Sabi po na 2 Timothy chapter 3 verse 16,
Buksan na lang natin. 2 Timothy chapter 3 in verse number 16. Bakit natin kinakailangan sundin, mga kapatid, ang salita ng Diyos? Because it is the very word of God. Salita ng Diyos to, mga kapatid. And sabi ng Bible dito sa 2 Timothy chapter 3 in verse number 16. Basahin natin. And of course, may mga kasama po dito mga live audience natin. Sa mga hindi po nakakalam. Ayan, 2 Timothy chapter 3 in verse number 16. Ano po sabi ng Bible? All scripture is given by, ano po yung word dyan? It is given by inspiration. When we say it is given by inspiration, it is God-breathed. It means, ito ay nagmula mismo sa bibig ng Diyos. Nagmula mismo sa bibig ng Diyos, given by inspiration of God. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 21. 1 Peter chapter 1 in verse number 2 Peter ata. 2 Peter chapter. Yan, sabi ng Bible, for the prophecy came not in the old time. Yung prophecy po na tinutukoy dito ay walang iba kundi the word of God. Came not in the old time by the will of men. Ito po ay hindi kaisipan ng tao. It is not man's idea, opinion, or thoughts, mga kapatid. Pero ano ba sabi ng Bible? But holy men of God. When we say holy here is separated. Okay? Kaya pinili ng Diyos ang mga nagsulat neto, mga kapatid. They are holy. Okay? They are holy, mga kapatid. Dahil sinasabi ng tao, sulat lang naman ng tao yan. Bakit ko susundin? Bakit ko babasahin? Mga kapatid, kaya isinulat ng tao ito, kasi tao rin na magbabasa. Di ba? Kung sulat ng aso to. Kung sulat ng aso ang isang libro, maniniwala ka kaya? Di ba? It is common sense, mga kapatid. Sulat ng tao, yes, sulat ng tao, but they are not just an ordinary man. Sabi ng Bible, they are holy. Okay? God inspired the very words, all of the words na nandito, mga kapatid, it is given by inspiration of God. God inspired the very words used and guided the human writers. Okay? Sabi ng Bible, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Okay? They were moved by the Holy Ghost. God guided the human writers, writing not their thoughts or ideas, opinions, but it is all dictated and guided by God. They were moved by the Holy Ghost, sabi ng Bible. Kaya nga, mga kapatid, we believe that the Bible, the Word of God, is free from error or impurities because God is the author of this book. Okay? Sabi po ng Bible, basahin po natin sa Proverbs chapter 30 verse 5. Yan, basahin ulit natin. Proverbs chapter 30 verse 5. Why do we have to commit to obey God's word? Because number one, it is the very word of God. Ito po ay salita ng Diyos mismo. Ito po mismo ay nanggaling sa Panginoon. Proverbs chapter 30 verse 5. Ano po sabi ng Bible? Every word of God is pure. Okay? Every word of God is pure. When we say pure here, it means clean. It is harmless. He is a shield unto them that put their trust in Him. When we say pure is tested, it is refined. It is proven as the truth. Okay? Mga kapatid, the Word of God ay walang pagkakamali. It is clean, malinis. It is tested, it is proven as the truth. Ito po ay katotohanan mismo. Pag sinabi nating katotohanan, mga kapatid, walang mali yan. We can never say that it is the truth. Ito ay katotohanan kung may bahid ng kasinungalingan. Di ba? And mga kapatid, alam niyo po ba that the Word of God is pure? Wala itong kasinungalingan. It is clean. Okay? And sabi ng Bible, every word of God is pure. Ano sabi ng Bible? He is a shield.
When we say shield, it means it is protection. Okay? So mga kapatid, our commitment to obey God's word is our protection. Okay? When we commit to obey God's word, we are having protection, mga kapatid. Ito ay protection natin. Our commitment to obey God's word is our protection. Okay? Kaya kung gusto natin ng protection sa buhay, ayaw nating mapahamak ang ating pumbuhay, nararapat lamang na sundin natin ang salita ng Diyos. Ang nakakalungkot kasi, gusto natin ng protection na buhay. Gusto natin protection sa buhay. Gusto natin na ayaw natin mapahamak. Ngunit ayaw naman nating sundin ang salita ng Diyos. Yan ang nangyayari sa atin. Kaya nga, most of us young people, di ba? Marami sa atin napapahamak dahil hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya nga, lagi nating naririnig, di ba? Yung kasabihan natin. Marami nang napahamak dahil hindi sumunod. Hindi sinunod ang salita ng Diyos. Okay? Ngunit, wala pang napahamak na sumunod sa salita ng Diyos. Wala pong napahamak kailanman na sumunod sa salita ng Diyos. Kaya nga, hindi tayo kailanman ipapahamak ng katotohanan. Why? Because it is our protection, sabi ng Bible. That's why we have to commit to obey God's word. Anumang meron tayo sa mundong ito, money can never give the protection that the word of God can give if we commit to obey it. Ang pera, mga kapatid, hindi ka kailanman bibigyan ng protection katulad ng ibibigay ng salita ng Diyos na protection kung ito ay susundin natin. Maraming may nagsasabing pera, ngunit ang buhay nila ay magulo. Ngunit ang buhay nila ay nanganganib. Walang protection na nanggagaling sa Diyos. Pero mga kapatid, kung susundin natin ang Panginoon, if we will commit to obey God's word, our commitment will be our protection. Ito ang magpoprotect sa atin. Ito yung mag-iingat sa atin. Okay? Ito yung mag-iingat sa atin. Psalm chapter 12 in verse number 6. Yan, buksan natin. Magbuklat kayo. Psalm chapter 12 in verse number 6. And basahin natin. Okay, Psalm chapter 12 in verse number 6. Ano po sabi ng Bible dito? Psalm 12 in verse number 6. Basahin natin. The words of the Lord are pure words. Okay? Again, when we say pure, ano ibig sabihin ng pure? It is tested, it is refined, it is clean, it is proven as the truth. Okay? The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth. Ano sabi ng Bible? Purified 7 times. Okay? 7. Bakit 7? Because 7 is the number of perfection. Okay? It is the number of perfection. Tignan niyo po yung translation ng King James Bible. Wala nang ibang pinaka matinding translation na masasabi natin, mga kapatid, that it is the Word of God itself. Walang iba kundi yung King James Bible. Kaya ito yung gamit natin. Yung translation of the King James Bible, ito po ay, tignan ninyo. Ano yung sa King James Bible? King James Bible 16:11. Okay? Nag-start po yan, ang translation niyan, during 1605. Bibilangin natin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaya 7. Diba? 7 years of translation. And makikita natin na sinabi ng Bible, ano sabi ng Bible dyan? Purified, ilan? 7 times. Kaya nga, it is God's word, mga kapatid. Maliwanag na ito ay salita ng Diyos. That's why we have the perfect book. We have the perfect word of God. That's why our commitment to obey God's word will make our life perfect in Christ. It will make our life perfect, matured, growing. And you can never live a pure, perfect, a clean life that is apart from obedience to God's word. Kung gusto natin ng malinis na buhay,
sumunod tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga maraming tao sa mundong ito, mga kapatid, even mga nagsasabing anak ng Diyos, tumanggap sa Panginoon, ay marumi ang isip, marumi ang buhay, at magulo. Bakit? Dahil hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Dahil walang salita ng Diyos. Okay? Kaya nga mga kapatid, tayo mga nagsasabing anak ng Diyos, piliin natin na sundin lagi ang salita ng Diyos. Kung ito ang tinuturo ng Word of God, ito ang naririnig natin mula sa ating pastor, mula sa pulpito, ito ay dapat nating sundin. Kung tinuturuan tayo na kinakailangan sa bawat pananambahan ay nandyan tayo, sundin natin. Kung tinuturuan tayo na ito ang standard ng ating pananamit, ito ang standard ng ating pananalita, kinakailangan sundin natin. Okay? Dahil mga kapatid, ang buhay na magulo ay patunay lamang yan na hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Okay? We can pretend that we are going well apart from living a life in obedience to God's Word. Pwede tayong magkunwari na okay tayo. Okay? Pwede tayong magkunwari na ayos tayo kahit hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. But brethren, we can never deny the fact that all is in vain without the Word of God. Okay? Hindi natin maitatanggi kailanman na lahat ng meron tayo, kung hindi mo naman sinusunod ang salita ng Diyos, walang kwenta lahat po yan. Walang kwenta lahat ng bagay na yan. That's why we have to commit the Word of God because number one, it is the very Word of God. It is God's Word. Matthew chapter 4 in verse number 4. Ayan. Another familiar passage. Matthew chapter 4 in verse number 4. Buklat kayo para hindi kayo antukin. Basahin natin lahat ng verse. Matthew chapter 4 in verse number 4. Okay. Ano po sabi ng Bible dyan? Matthew chapter 4 verse 4. But he answered and said, it is written. Ayan. Ano po sabi ng Panginoon? Ano ang sagot ng Diyos? It is written. Ito ay nasusulat. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yan. And same verse sa Luke chapter 4 in verse number 4. And Jesus answered him, saying, it is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Kaya nga, ang salita ng Diyos, alam niyo po ba that the Word of God is our spiritual food? Diba? Sabi nga natin, pag hindi ka kumain, sa pagkain natin physical, ay manghihina ka. Oh. Manghihina ka, magkakasakit ka, and the worst ay kakamatay mo. Kaya kinakailangan busog ka lagi. O dapat kumakain ka ng tama physical. Kaya kinakailangan ay maayos yung kinakain natin. And committing to obey God's Word is also making our life, it is making our spirit always filled with His Word. Alam niyo po ba, pag nag-commit tayo na sundin ang salita ng Diyos, ginagawa natin na pinupuno natin ang ating espiritu. Pinupuno natin ang ating spiritual na buhay ng salita ng Diyos. Again, mga kapatid, pag hindi ka kumain physical, manghihina ka. Ganon din tayo sa ating spiritual na buhay. Pag wala kang salita ng Diyos at hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, manghihina ka spiritual. Kaya nga, makita natin, madali tayong bumagsak sa kasalanan. Kaya nga, pinupuno natin ang ating spiritual na buhay ng salita ng Diyos because it is our spiritual food. Ito yung kailangan ng ating spirit. Kaya, kinakailangan punuin natin ang ating spirit ng salita ng Diyos para ito ay malakas. Okay? At wala nang bakante ang dyablo upang ang buhay natin ay walang ibang makikita kundi ang Diyos. Kaya kinakailangan punuin natin ang ating spirit ng salita ng Diyos para ito ay kailanman hindi malalagyan ng demonyo. Hindi ito kailanman malalagyan ng dyablo para wala nang bakante ang dyablo. Kaya nga, pag puno ka ng salita ng Diyos, sinusunod mo ang salita ng Diyos, makikita mo ang buhay mo. Meron kang involvement sa soul winning. Okay? Meron tayong soul winning. We invite others to come to our church. We disciple. We have our ministries.
we have our Bible studies, every work that we have sa ating simbahan, mga kapatid. Alam niyo po ba, magagawa natin yan if we will commit to obey the Word of God. Yan. Kaya nga, mga kapatid, sa kasalungat naman, ang rason kung bakit ang gawain natin ay hindi makadiyos, tandaan po natin ito, mga kapwa kayang people, makinig tayo. Ang rason kung bakit ang gawain natin ay hindi makadiyos, nagsasabi tayong meron tayong Kristo, pero hindi naman makita sa ating gawain. Okay? Mahina tayo espiritual dahil puno tayo ng mga makasanlibutang gawain. Puno tayo ng hindi makadiyos na gawain. Simple lamang. Kaya walang involvement sa simbahan dahil involved tayo sa sanlibutan. Again, hindi yan pwede magsama. Kaya nga walang soul winning ang buhay natin. Walang discipleship. Wala tayong ministry. Maaring meron nga ministry pero hindi naman seryoso. Pawala-wala. Hindi tayo faithful, mga kapatid. Hindi tayo totoo. Pag tayo ay nakakita na o nayaya na ng alak, sigarilyo, o anumang mga bisyo, wala na, bagsak ka na. Bakit? Dahil mahina ka espiritual. All of these are because we are not committed from all that we have heard in God's Word. Lahat po ito ay nagpapakita lamang, nagpapatunay lamang na hindi tayo committed. Hindi tayo committed sa pagsunod sa mga naririnig natin na salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kapag ating hindi sinunod ang ating mga naririnig na salita ng Diyos, tandaan po ninyo, tandaan natin. Okay? Gusto ko lamang po kayo i-remind, kaya nga ang point number 1 natin ay kinakailangan sundin natin ang salita ng Diyos because it is the Word of God. It is God's Word. Kaya nga kapag ating hindi sinunod ang ating narinig na salita ng Diyos, mula sa ating pastor, of course, walang ibang ginagamit ang Diyos upang ihayag ang kanyang salita ay walang iba kundi ang ating pastor. Pag hindi natin sinunod yung ating napakinggan mula sa ating pastor, hindi po yung pastor ang hindi natin sinusunod. Hindi si pastor yung hindi sinusunod natin. Walang iba kundi ang Diyos. Okay? Bakit? Salita ng Diyos ang kanyang hinahayag. Kapag niloloko natin ang ating mga naririnig mula sa pulpito, ang Diyos ang niloloko mo, kapatid. Why? Again, because it is God's Word. Yan ay salita ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng lokohin. Hindi natin pwedeng paglaruan. Hindi natin pwedeng paglaruan. Pinaglalaruan mo ang salita ng Diyos ngayon. Pero tandaan mo, pinaglalaruan ka na ng dyablo. At pag pinaglaruan tayo ng dyablo, mga kapatid, isang araw pagsisisihan natin yan. Kaya nga, we have to commit to obey the Word of God, mga kapatid. Sabi ng Bible, last verse na gusto ko pong basahin, Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 in verse number 4. Okay. Hebrews chapter 12. Ay, mali ata eh. 4 ata. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4 verse 12. Yan, Hebrews chapter 4 verse 12. Okay. Ano sabi ng Bible dito? Basahin natin sabay-sabay. Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi ng Bible, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart." Okay? Every time we hear God's word, sabi ng Bible, for the word of God is quick. When we say quick here, it means alive. Ito po ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Okay? God's word is alive in the sense that it can change lives. Ang salita ng Diyos ay buhay because ito po ay nagbabago ng buhay. Okay? The word of God is quick. And ano sabi ng Bible? Powerful. Ito ay makapangyarihan and sharper than any two-edged sword. Okay? Ang salita ng Diyos ay matalim, sabi ng Bible.
piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay? So every time we hear God's word, okay, tandaan po natin to, every time we hear God's word, though it hurts most of the time, okay, maaring nakakasakit ito. Bakit? Salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi natin, di ba? Masakit dahil ako yung tinatamaan, dahil ako yung pinupuntirya. Okay? Kaya nga pag narinig natin ang salita ng Diyos, talagang masakit. Why? Because it pierces through our soul. Para tayong tinutusok, para tayong ini-inject ang salita ng Diyos sa atin, para mailagay talaga sa ating kalooban. Okay? Parang itinutusok, inilalagay sa ating kalooban. Okay? Inilalagay sa ating kalooban. Kaya masakit ang salita ng Diyos. Kaya nga masakit man, but we have to commit to obey it because it is the word of God. Because it is God's word. Masakit man minsan, okay? But we have to obey and accept the truth. Okay? Masakit ang salita ng Diyos, pero kinakailangan tanggapin mo. Bakit tayo nasasaktan? Dahil merong kasalanan sa atin. Okay? Meron tayong mga ginagawa na hindi nararapat. Kaya nga ito ay inaayos na salita ng Diyos para tayong inooperahan. Okay? And pag inoperahan ka, walang opera na hindi masakit, mga kapatid. Okay? Walang opera na hindi masakit. Kaya nga, masakit man pero kinakailangan natin tanggapin. Bakit? Ito yung kailangan natin. Ito ay salita ng Diyos. Masakit man minsan, but we have to obey and accept the truth. Kinakailangan. Sundin natin. Dahil mas masakit kapag tayo ay pinaglaruan ng sanlibutan. Paglalaruan tayo ng sanlibutang ito na hanggang sa wala ka na magawa dahil sira na ang ating buong buhay. Okay? Kaya nga, anong pipiliin natin? Yung masira ang iyong buhay or tanggapin mo ang katotohanan? Tanggapin natin ang salita ng Diyos. Kaya nga, every time we hear God's word, bagamat sabihin natin, ako na naman ang pinapatamaan ni pastor. Oh, ikaw nga. Hindi actually ang pastor ang nagpapatama, but it is God's word. Okay? Alam ng salita ng Diyos ang kailangan mo. Kaya nga, sa'yo mismo, sa atin mismo, ino-object ang salita ng Diyos. Tayo mismo ang object ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kaya nga, every time na marinig natin ang salita ng Diyos, pag tayo ang tinatamaan, okay? Pag tayo ang pinupuntirya na salita ng Diyos, dahil meron tayong kasalanan, huwag tayong magagalit. Huwag tayong magko-complain. Katulad nga ng preaching ng ating Pastor Hill nung Sunday. Huwag tayong magko-complain, huwag tayong mag-murmur. Huwag tayong magre-reklamo sa salita ng Diyos. Dahil hindi tayo kailanman matututo kung tayo ay magre-reklamo at hindi natin tatanggapin ang katotohanan. Hindi tayo kailanman maayos kung hindi tayo magpapaayos na sa salita ng Diyos. Hindi tayo kailanman gagaling sa ating mga sakit spiritual, sa ating buhay spiritual, kung hindi tayo magpapagamot sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Okay? Kaya nga po mga kapatid, number 1, why we have to commit to obey God's word? Because it is the word of God. Ito ay salita ng Diyos. Paalala uli, pag hindi mo sinunod yung salita ng Diyos, hindi si pastor ang hindi mo sinusunod. Okay? Hindi yung nagsalita ng salita ng Diyos sa atin. Ang hindi mo sinusunod ay ang Panginoon. And mga kapatid, sundin mo na, wag mo nang sundin ng iba. Mga kapatid, pero kailanman, matakot tayo na hindi natin sundin ang salita ng Diyos. Ang nakakatakot ay pag ang Diyos na ang hindi natin sinunod. Biruin nyo pa, mga kapatid, Diyos yan. Ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay ng mundong ito. Kung hindi mo sinunod ang Panginoon, ang Diyos na nagkokontrol .
Mas pinili natin na sundin ang ating sarili. Mas ginusto natin na sundin ang ating kagustuhan. Kung nakapahamak ka ngayon, sino ang sisisihin natin? And sisisihin natin ang Panginoon. We can never do that, mga kapatid, because in the first place ay marami na tayong warning na nagmumula sa salita ng Diyos. Diba? Na-warningan na tayo na anak ka na ng Diyos, kinakailangan tawag dito, hindi na nababagay sa atin yun na mumuhay ka na hindi maayos. Anak ka na ng Diyos, nagbibisyo ka pa, hindi na dapat nababagay yan. Pero sinunod pa rin natin yan. Ay, napahamak ka tuloy ngayon. Sino sisisihin natin? Diba? And sasabihin natin na nasaan ang Diyos sa mga araw na may problema? Di po ba? Yung mga katagang binabitawan ng iba minsan, di ba? Pero mga kapatid, ang salita ng Diyos, pag susundin mo ulit, ito ang magdadala sa atin ng maayos na buhay. Ito yung magdadala sa atin sa perfect life. Okay? Commit to obey God's word because number one, it is the word of God. Our commitment to obey God's word is our protection. Sabi ng Bible, He is a shield. Okay? It is our shield. Okay? Our commitment to obey God's word will make our life perfect in Christ. Okay? When we say perfect, maturing, growing, lumalago ka sa iyong spiritual na buhay. Okay? Because sabi ng Bible, the words of the Lord are pure words. Kaya kung susundin mo ito, it will make your life also pure. It will make your life also clean, perfect, maayos. Ilalayo tayo sa buhay na marumi. Ilalayo tayo sa mga gawaing hindi maayos ng salita ng Diyos. Okay? And also committing to obey God's word is making our life always filled. Pinupuno mo lagi yung iyong sarili ng salita ng Diyos. Pinupuno natin. Bakit? Para wala nang bakante ang mundong ito sa atin. Para wala nang bakante ang sanlibutang ito sa atin. Kaya tayo, kinakailangan mag-commit tayo. Okay? Nasundin ang ating pong mga napapakinggan. Okay? Every time we hear God's word, kahit man masakit mga kapatid, but we have to obey it. We have to accept it para maayos ang ating pong buhay. Para maayos ang dapat maayos sa ating pong mga pamumuhay. Kaya nga po mga kapatid, dito ko lamang po iiwan kayo. Puputulin. At ito po yung ating magiging topic this month. Commit to obey God's word. Okay? Commit to obey God's word. Piliin natin lagi na sundin ang salita ng Diyos. Dahil ito po ay salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay walang pagkakamali. Kaya nga pag sinunod mo rin, ay hindi ka rin magkakamali. Okay? Hindi ko po sinasabi na hindi magiging perfecto ka na. Wala ka ng kasalanan. Susundin ko nga salita ng Diyos para perfecto na ako. Wala pong ganun. Okay? Nakakagawa tayo ng kasalanan. Bakit? Tao pa rin tayo. Pero ilalayo tayo. Iiwas tayo sa mga gawaing hindi magpapahamak sa atin. Okay? Kaya nga nasa choice na natin yan. Narinig natin na ang salita ng Diyos, pag sinunod mo, aayusin ang buhay mo. Bakit? Salita ng Diyos yan. Walang pagkakamali yan. It is perfect. Okay? Hindi ka rin, pag sinunod natin yung ating pong mga narinig na salita ng Diyos, bibigyan ka ng protection, aayusin yung buhay mo, ilalayo ka sa kapahamakan. Pero mga kapatid, it is our choice pa rin. Pag pinili mo pa rin na hindi sundin ang salita ng Diyos, pinili pa rin natin na sundin nating sarili. Isang araw ipapahamak tayo niyan. And pag tayo ay napahamak, mga kapatid, hindi po natin pwedeng sisiyan ng sino man. Kasi most of the time tayo, especially tayo mga young people, pag napahamak tayo, kasi si ano, kasi si ganito, kasi pinilit niya lang naman ako eh. Mga kapatid, mga kapwa kayong people, hindi natin pwedeng gawing rason yan. Meron tayong salita ng Diyos. Di ba?
anak ka ng Diyos. Meron tayong pananambahan lagi. At ang binibigay sa atin ang salita ng Diyos, it is our warning. Marami na tayong narinig sa salita ng Diyos. Pero pag pinili mo pa rin na humiwalay sa salita ng Diyos, isang araw, mapapahamak ka. And, mga kapatid, wala tayong ibang pwedeng sisihin kundi ang ating sarili. Why? Because we chose to disobey the Word of God. Kaya nga this time, mga kapatid, commit to obey the Word of God. Commit to be obedient to God's Word. Okay? Kaya nga po, this time, holiday po ngayon. Holiday po ngayon. And we will be having our soul winning lesson and our church-wide soul winning. Holiday ngayon. Kaya dapat, linggo pa lamang, in-announce na yan ng ating pastor. Kaya dapat, ngayon, Tuesday, sinimulan natin ang ating araw na mayroong salita ng Diyos. After po na ito, ay mag-prepare na tayo. Let's be excited. Why? Because meron tayong programa, activity sa ating simbahan. Sundin po natin. Gawin po natin. Huwag tayong gagawa ng activities apart sa programa ng ating simbahan. Dahil naliniwala po ako, mga kapatid, na lahat ng meron tayong activities, programs sa ating simbahan ay hindi yan laging hiwalay sa salita ng Diyos. Okay? Lahat po yan ay mula sa ating pastor and naniniwala po tayo na yan rin po ay nagmula sa Panginoon. Kaya nga, sundin po natin. Okay? Kaya nga, magkita-kita po tayo mamaya and may hope na tayo po ay na-bless. Ayan. At marami pa po tayong maririnig patungkol sa commitment natin to be obedient to God's Word. Okay? Kaya yun lamang po ang gusto ko pong ma-share po sa inyo. And if you have comments, please comment lang po sa ating comment section at aking pong babasahin yan. And of course, meron tayong mga live audience dito. Sila rin naman po ay mapapakinggan natin mula sa kanilang mga natutunan. And sabi ni Sir Ariel, Amen. The Word of God is our compass towards a successful life. Always grateful na ayos ang ating buhay. Ayan. Amen, sir. Ayan. It is our compass. It is our guide. Totoo po yun. Kaya nga, ito lamang ang tanging paraan upang maayos sa ating pong buhay. Okay? Anumang bagay sa mundong ito ay pag walang salita ng Diyos, pag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, hindi po maayos sa ating pong buhay. Lagi na natin narinig kasabihan na rin. Kung ang pera ang solusyon sa maayos na buhay, di sana lahat ng mga mayayaman maayos ang buhay. Pero bakit hindi ganun? Most of them, halos lahat mga kapatid, may kayamanan, kung ano-ano na meron. Punong-puno na ng kung ano-ano sa mundong ito. Pero bakit magulo pa rin ang buhay? Magulo ang isip. Kasi nga wala salita ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos, binibigay na sa atin yung salita ng Diyos. Nasa sa atin na kung ano po ang pipiliin natin. Okay? Ayun, pakinggan natin itong mga nandito. Liwanagin yung sige po, pakinggan natin sila. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat pag wala ka pong salita ng Diyos, manghihina po tayo dahil ito po ang pagkain nating spiritual at ang rason kung bakit po ang gawain natin ay hindi pang Panginoon dahil ang gawain natin ay pangkamunduan at pag hindi natin sinunod ang sinasabi ng pastor natin, niloloko natin ang Panginoon dahil salita niyang hindi natin sinusunod at masakit man pero tatanggapin pa rin natin dahil ito ay salita ng Diyos. At hindi po tayo gagaling kapag hindi po tayo nagpagamot spiritual. Ano po? Oo. Good morning, pang natutunan ko po ay commitment po ang ating protection at kung tayo po ay anak ng Diyos, piliin po natin na sumunod sa salita ng Diyos. At kailangan rin po nating punuin natin ng ating sarili ng salita ng Diyos. At
huwag tayong mag-complain sa salita ng Diyos. Kaya, kailangan po natin mag-commit sa God's Word. Is the Word of God. Commit lahat ng tanong ko rin pa ay commit to obey the Word of God. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko ay pag sinunod natin ang salita ng Diyos ay hindi tayo papahamak. At kung gusto natin ng protection ay kinakailangan natin sumunod sa salita ng Diyos. Yun lang po. Ang natutunan ko po ay para hindi tayo ay mapahamak, kailangan po natin sumunod tayo sa Diyos para tayo ay hindi para hindi mapahamak at kailangan natin sumunod sa Diyos. Kailangan natin sumunod sa Diyos. Kapag sumunod tayo sa Diyos, mayroon po tayo ay word of God. Good morning po. Tunan ko po, pag nag-commit po tayo ng commitment sa Diyos, may protection po tayo. At bilang anak po ng Diyos, pagka may naririnig po tayo na masakit, kailangan pa rin po natin tanggapin. At ang salita ng Diyos, ito po yung nakakapagbago ng buhay natin. At pag sinunod po natin yung salita ng Diyos, it will change our life. Yun lang po. Good morning po. Ang natutunan ko po ay kung gusto po natin na magkaroon ng clean life, sundin po natin ang salita ng Diyos. At ang buhay po na magulo, nagpapatunay lang po yun na hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos. At pag nag-commit po tayo na sundin ang salita ng Diyos, pinupuno po natin ng salita ng Diyos ang ating spiritual life. At kapag hindi po natin sinusunod ang sinasabi ng ating pastor, hindi po ang pastor ang hindi natin sinusunod, kundi ang Panginoon. Yun lang po. Sabi po ni Brother Mesha kanina na yung isalita ng Diyos ay it is a shield unto them that put their trust in Him. Sabi niyan, ito yung protection natin. Yan. And God's word is purified 7 times. It will make us perfect. Yan. Ang buhay na magulo ay nagpapahayag po ito na hindi po naka-commit sa salita ng Diyos at hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Yan. Bakit po tayo mag-commit sa salita ng Diyos? Kasi ito po yung protection natin at ito po yung kailangan ng ating spiritual na katawan o yung spiritual life natin para maging healthy po tayo. Yan. It will lead us to a perfect life in Christ. Yan. Kailangan bilang isang Kristiyano, dapat maging matured tayo spiritually at dapat nag-grow tayo. Kaya kailangan natin yung salita ng Diyos. Kailangan natin mag-commit para tayo maging matured bilang Christian at maging growing Christian. Every time we heard the word of God, we need to obey it. Yan. Kailangan natin sundin yung salita ng Diyos pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Yan. If you are committed on obeying God's word, you will be always committed on church attendance, and you will also be committed to love God. Yan po, yung mga topic natin ng last month, magkaka-connect po to kasi kung di po tayo nakakommit sa salita ng Diyos, syempre, mahirap rin po tayong makakommit na mahalin ng Panginoon. Kaya dapat unahin po nating magpasakop sa salita ng Diyos at mahalin ang Diyos para madali na lang po tayo mag-commit. At yan. At yung salita ng Diyos, kailangan, ito rin po yung nakakapagbago rin po to ng buhay. Yan.
yung salita ng Diyos. Yan, dito rin po tayo naligtas. Yan, God's Word changes lives. Bakit po tayo maghanap ng pagkukumitan kung meron na po tayong protection dito sa salita ng Diyos? Bakit maghahanap pa po tayo ng ibang pagkukumitan? May protection na po tayo, dito na po tayo lalago. At bilang isang Kristiyano, dapat nagkukumit tayo sa spiritual things at sa eternal things, hindi sa temporal thing. Yan. Dahil ang salita ng Diyos, ito po ay maglalas forever. Yun lang. Amen, amen. So I hope tayo po ay na-bless sa ating pong napahinggan. Naniniwala po ako na tayo po ay nakatanggap ng blessing mula po sa ating mga narinig sa umaga pong ito. And, maraming salamat po sa lahat po na nakinig. Thank you po sa inyong pagmamahal sa ating devotions. At gusto ko lamang batiin yung mga hindi po natin nabati kanina. Good morning po sa inyo pong lahat. Okay. Sino hindi natin nabati dyan, sir? Si Ma'am Vicky. Ma'am Vicky. Si Sir Salvador Bore. Good morning po. Kay Ma'am Nelda. And kay Ma'am Lina. Good morning po sa inyo, Nay. Si Ma'am Virgie. Ayan, good morning, Ma'am Virgie. Okay. Masaya siguro si Ma'am Virgie, no, sir? Walang klase eh. Si Liza Kay and Ambonon. Yan, sila Auntie Raquel. Si Auntie Vivian. Yan, Vivian, good morning po. Si Ma'am G. Yan, good morning po, Ma'am G. And wala na ba? Sino pa ba yung hindi natin nabati? Nina. Okay, so maraming salamat po sa inyo pong lahat. Alright, so I hope na tayo po ay na-bless sa umaga pong ito. Again, wag niyo pong kalimutan mamaya, magkita-kita po tayo. Meron po tayong soul winning lesson. Yan, at 8:30. Holiday po ngayon mga kapatid. Wala po tayong rason. Okay, wala po tayong rason. Yan. Thank you rin po, Sir Ariel. Thank you rin po, Ma'am Rolin. Yan. Thank you po sa inyo. Ma'am Gina. Thank you, Ma'am. Okay, so magkita-kita po tayo at 8:30. Mga kapatid, meron po tayong soul winning lesson. Huwag po tayo mawawala. Again, piliin po natin na sumunod. Okay, piliin po natin na sumunod. Okay. Meron po tayong soul winning lesson. Magkita-kita po tayo and after ng ating lesson, meron po tayong church-wide soul winning. Pagkatapos ating mag-lesson dito, aakyat po tayo, mag-share po tayo dito po sa paligid ng ating simbahan, mga kapatid. Naniniwala po ko na mapapasaya natin ang Panginoon kung tayo po ay magpapagamit. Okay? One soul, sabi ng Bible, ang langit ay nagkakasiyahan. How much more kung marami. Okay? So mag-involve po tayo. Magkita-kita po tayo mamaya. And dito na rin po tayo maglo-lunch. Sabay-sabay po tayo. And naniniwala po ako na tayo po ay pagpapalain ng Diyos sa araw po na ito. Okay? And mga staff, remind ko lang po, meron po tayong meeting after ng ating pong lunch. Okay? After lunch, meron po tayong mga meetings. Okay? So, ayan, at tayo po ay magwawakas na po sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Thank you po again sa panibagong buhay na ipinagkalob niyo po sa amin, sa pagising niyo po sa amin. Thank you rin po Panginoon sa aming narinig na Word of God. At kinakailangan matuto po kami na mag-commit to obey your word po Panginoon. Maraming salamat po sa aming pong natutunan, mga nabasa mula po sa inyo pong salita. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang aming pong church-wide soul winning sa araw po na ito. Dinadalain ko po na dalhin niyo po ang inyo pong mga anak dito po sa inyo pong bahay-sambahan po, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng mga kaluluwa na may invite, masyasaran, na makakilala rin po sa inyo po, Panginoon. Ulit, Panginoon, patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala. Kayo po ang maitaas sa buong maghapon na aming pong mga gagawin. Ito po ang aming dalangin
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po and God bless po sa inyo pong lahat.